o Misamis City o Misamis Occidental ug sa tanan nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Dazil Motikson, this is Ozamis Today, June 16, 2025. Isa ito ang mga headlines. Pinakaunang modernong rice processing facilities nga may libreng serbisyo alang sa mga mag-uuma giinogurahan sa Misamis Occidental. Smart TV sets giapod-apod sa tanang public elementary school sa Ozamis. Suporta sa pagpaligon sa edukasyon, ipadayon. Kagawasan ug kauswagan, dakbayan sa Ozamis nagpadayon sa panaw sa tinuoray nga asenso. 32,000 ka mga estudyante gitarget sa DepEd Ozamis nga motungha sa school year 2025-2026. Pagkonkrito sa kadalanan sa Barangay Gingguna, malipayong gipasalamatan ni Kapitan Perez. Duha ka spillway sa Barangay Trigos nga problema kung mag-ulan gisolusyonan. Santa Cruz Elementary School pupils excited nga maeskwela sa unang adlaw sa klase. Mga proyektong hinatag sa Asenso Ozamis Administration gipasalamatan. Sikan Lieutenant Kabahog sa Barangay Gimad Ozamis, top 1 sa OCC nagdilaab Class 62-2025. Anak na nagpatabang sa dakong hospital bill sa iyang inahan, gitubag sa Asenso Ozamis Administration. Aniya ang detalye sa Ozamis Today. Pinakaunang modernong rice processing facilities na may libreng serbisyo alang sa mga mag-uuma giinogurahan sa Misamis Occidental. Ang Good News News Report. Opisyal nga ginagruhan bag-uhay pa lamang sa probinsyal nga kagamhanan sa Misamis Occidental ang duha ka mga modernong rice processing facilities nga nagtanyag sa libreng serbisyo sa pagaling ug pagpaugas sa humay ngadto sa lokal nga mga mag-uuma sa probinsya. Usa ka inisyatiba nga sukad karon pa nahitabo sa Misamis Occidental. Kini ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal. Kini nga mapasilidad nga anamay mutang sa Barangay Santa Cruz, Tangub City ug Barangay Buena Vista, Oroquieta City ang naestablisyar ubos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kun RCEF program sa Department of Agriculture ug attached agency niini. Ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization kun BA-PhilMec sa pakikpartner sa probinsyal nga kagamhanan. Ang mga pasilidad sa matag site ang may multi-stage rice mill nga makaproseso sa 1.5 tonelada sa palay ang matag oras ug duha ka mga mechanical dryers nga may kapasidad sa 6 ka mga tonelada matag batch. Kini nga mapasilidad nagtumong nga makonhura ng post-harvest losses, masubos nga gasto sa produksyon ug pagpataas sa abot ug pagkakompetitibo sa mga mag-uuma sa humay sa probinsya. Gipahayag ni Governor Waminal atul sa inaugurasyon nga kini nga mapasilidad dili lang ay kalabot sa mga makina. Apan kabahin sa mga mag-uuma, sa matag pamilya ug sa umaabot. O pinaagi sa ligon nga pakigi at tambayayong sa national nga paggamhanan ubos sa liderato ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Agriculture Secretary Kiko Laurel ug uban sa panaad sa provincial government. Gituman sa Misamis Occidental ang saad niini sa usa ka inklusibo, andam sa pagtubag ug epektibo nga pamunuan.
Gimatikdan usab ni Governor Uwaminal nga ang probinsyal nga kagamhanan midunar sa lote ug bug-os nga ipunduhan ang kinatibuk ang 39.4 milyones pesos nga gasto sa pagpatukod sa matag pasilidad. Gipaklaro sab niya ang dugay na nga mga concerns kalabot sa kakulang sa mabularanan ug galingan nga una nang gihatagan og prioridad sa iyang administrasyon. Wala lamang makaabot sa usa ka tuig human mi-commit sa pagresolba ni ini nga mga hagit karon fully operational na kining duha ka mga pasilidad nga gipanag-iya sa gobyerno. Pasabot ni Governor Uwaminal nga ang paghatag og dugang nga itabang sa mga mag-uuma nga may minosa ng ilang gasto ug mapauswag ang ani, mapalihok ang pagtubo sa lokal nga ekonomiya nga usa ka kadaugan. Dili lang alang sa mga mag-uuma sa probinsya apan sa kinatibuk ang tumong sa kaugalingon nga pagpaigo sa pagkaon. Kini nga proyekto kabahin sa Asenso Rice Farmers Full Assistance Program nga nagtumong sa pagpauswag sa produksyon sa humay sa probinsya o ginansya sa mga mag-uuma. Gipahayag sa mga opisyal sa probinsya nga ang pagbato ni ining mapasilidad ang direktang magbenepisyo sa mga komunidad nga nag-ani og humay ug moamot sa mas lapad nga pag-uswag sa ekonomiya. Kining inisyatiba alayon sa development agenda sa Asenso Misamis Occidental Administration ubos sa liderato ni Governor Henry S. Uwaminal nga mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Ang tanang rehistradong mga mag-uuma sa probinsya ang mahimong maka-avail niining libreng milling ug drying services. Smart ATV sets giapod-apod sa tanang public elementary school sa Ozamis. Suporta sa pagpaligon sa edukasyon ipadayon. Ma-report si Bernal Dixon. Padayon ang paningkamot sa lokal nga pamanggamhanan sa dakbayan sa Ozamis sa pagpanguna ni Kong Asinso Ozamis City Mayor Attorney Henry N.D. Uwaminal Jr. sa pagpaligon sa sektor sa edukasyon, ilabi na sa paghatag suporta sa tanang pampublikong tunghaan sa dakbayan, pinaagi sa pag-apod-apod sa ikatulong hugna sa Asinso Ozamis Project TV nga bag-uhay pa lamang gipahigayon didto sa Ozamis City National High School kun OC-NHS. Kauban ang presensya sa mga membro sa konseho nga panguluhan ni Ozamis City Vice Mayor Simplicia Bibi Neri ug Mayor-elect Attorney Sam Norman Go Puentes. Diin gipang-apod-apod o gi-turnover ang 241 ka mga 55-inch smart TV sets alang sa tanang public elementary schools sa napulo ka mga distrito sa Ozamis City Schools Division, partikular na sa grades 3, 4 ug 5. Ang ikatulong hugna sa Asinso Ozamis Project TV usa ka pioneering initiative nga nagdala sa pinakamodernong teknolohiya sa mga public school classroom sa dakbayan. Diin sa unang rollout niini nakahatag si Mayor Indy ug ang Asinso Ozamis Administration og 183 ka mga smart TVs alang sa grades 1 and 2. Gisundan kini sa 69 units sa ikaduhang hugna ug karon sa ikatulong installment adunay kinatibuk ang 493 ka mga smart TVs nga napang-apod-apod nga naglangkob sa grade 1 hangtod sa grade 5 sa tanang pampublikong tunghaan sa syudad. Niini formal nga gipaabot ni Gango Elementary School Principal 1 Juni Arbuin Braso ang pasalamat sa tibuok komunidad sa ilang eskwelahan ngadto kang Mayor Indy tungod sa napulo ka mga TV sets nga ilang nadawat nga matod pa niya usa kini kadakong tabang alang sa pagsugod sa school year 2025-2026. Sa laing bahin, gipaabot usab ni Maximino S. Lauriti Senior Central School Principal 1 Marie Claire B. Puentes ang ilang dakong pagpasalamat sa nadawat nila nga 8 ka mga TV sets isip learning materials nga magamit pag-ayo sa mga estudyante sa grades 3, 4 ug 5. Ilabi na karon nga ang mga bata anaa pa sa recovery stage human sa pipila ka tuig nga COVID-19 pandemic. Di nako kinig tabang sa pagpauswag pagbalik sa learning outcomes ug reading skills sa mga kabataan.
Gibutyag ni Mayor-elect Attorney Sam Norman Puentes ang kasubo sa LGU Osamis kabahin sa pinakabag-ong resulta sa General Assessment Test diin nakabot sa dakbayan ang labing ubos nga ranggo ug ang pagkawala sa kampyonato niini sa broadcasting sa National Schools Press Conference human sa napulog usa ka tuig nga paghawid sa titulo. Apan bisan pa man niini iyang giauhag ang tanan nga magtinabangay, magkahiusa ug mulihok padulong sa pag-uswag alang sa kayuhan sa edukasyon sa dakbayan. There is no point of going down further. The only way to go is up. So let us work together. We have to move forward. Sa umabot nga administrasyon, kauban ang mga membro sa konseho nga gipanguluhan ni Vice Mayor Neri, gipanuguro ni Attorney Sam nga ilang ipadayon nga palig-unon ang mga inisyatiba nga nasugda na alang sa kayuhan dili lamang sa mga magtutungha apan lakip na usab sa mga magtutudlo. In behalf therefore of the upcoming administration, let me assure you that we will continue to strengthen whatever initiatives that might have been started for the benefit not only of our school teachers, but not only for the learners, but also for our school teachers. Dugang pang pasalig ni Attorney Sam, we will further invest in the future of our youth and support our hardworking teachers. We will continue to use local funds transparently and responsibly to ensure that every public school in Osamis City has the presence and the support of the City of Osamis. Kini nga inisyatiba nagpakita sa lig-on nga determinasyon ug tinud-anay nga paningkamot sa Asenso Osamis Administration sa pagpanguna ni Osamis City Mayor Attorney Indy Waminal ug ipadayon ni Mayor-elect Attorney Sam Norman Puentes kauban ang mga membro sa konseho nga gipangaluhan ni Vice Mayor Neri. Uban ang suporta ni Governor Henry Waminal ug Second District Representative Congressman Ando Waminal aron mapalambo pa ang kalidad sa edukasyon sa dakbayan pinaagi sa makabag-o ug modernong teknolohiya ug lig-on nga suporta alang sa mga magtutungha ug magtutudlo sa dakbayan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Terzo. Salamat Bernal, gagawasan ug kauswagan na dakbayan sa Osamis na nagpadayon sa panaw sa tinuray nga asenso. Ani ang malitaagi. Mabuhay ang ating kalayaan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang dakbayan sa Osamis! Iyong paobserbar sa ika-127 katuig nga kasumaran sa anibersaryo sa kagawasan sa nasud, ang Asenso Osamis Administration lakip sa mga lokal nga paggamhanan sa tibok Pilipinas nga mihimo niini nga tinuig nga kasaulugan. Ang 127th Independence Day celebration sa dakbayan gipahigayon alas 6:30 sa buntag, Hunyo 12, 2025 sa Prospero Park City Hall grounds uban ang partisipasyon sa LGU Osamis family nga gipangluhan ni Mayor-elect Attorney Sam Norman G. Fuentes, ingong representante ni incumbent Mayor o Asenso Pinoy Congressman-elect Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Kauban sila si Vice Mayor Simplicia Bebineri, mga miyembro sa konseho, department heads ug mga empleyado sa LGU Osamis, National Government Agency personnel ug nagkalain-lain nga mga civic organizations. Subay sa makahulugan nga kasaulugan sa kagawasan sa nasud, gi-highlight ni Mayor-elect Attorney Sam Norman nga bisan pa man sa padayong paningkamot sa mga lideres sa Asenso Administration aron mamahimong gawasnon sa kalisud ang katawhan, pinaagi sa pagpatuman sa mga programa sama sa One Family, One Professional Program, Asenso Rice Farmers Full Assistance Program, housing projects, road concreting ug uban pang mga inisyatibo, ilabi na sa paningkamot ug kalampusan ni Governor Henry S. Waminal nga matangtang ang Misamis Occidental sa listahan sa top 10 poorest provinces sa nasud ug ni Mayor Attorney Indy Waminal nga nahimong second-class city ang dakbayan gikan sa pag-third-class city niini. Nagpabilin gihapon ang kamatuoran nga daghan pa sa mga Osamisnon ang nag-antos sa kalisod nga padayon sa magyatagan og solusyon sa administrasyon. While our governor through his efforts has been able to elevate us, taken us out from the 10 poorest provinces in the country. We have been elevated from a third-class city to a second-class city.
But still, we cannot deny the fact that a lot of our constituents, a lot of our fellow Ozamisnons, and this holds true to the whole country, are still mired within the low-earning strata of society. This remains to be addressed. Usa sa nakitang rason ni Mayor-elect Attorney Sam mao ang kawalay pagpakabana sa uban nga nahimong babag sa posibleng kabag-uhan sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. We are not talking here of education. It's not with education, neither with the income level, the indifference, because it curtails, it stops us from believing that change is possible. That is why here today, reinforcing national pride, unity, and identity is more than just a patriotic message. It is a moral duty and obligation. And this holds most important and especially true for those of us in the public service. Because people who do not believe in themselves will never rise. As the saying goes, a house divided cannot stand. So also a city disunited will never thrive. And a generation without pride in the roots will have no direction in the future. Busa, matud pa niya, ang Asenso Ozamis Administration magpadayon sa pakig-alayon ilabi na subay sa core of values sa Asenso. Mas mapaligon pa ang mga proyekto ug inisyatibo nga daanang nasugdan sa administrasyon, ilabi na alang sa edukasyon ug skills development, suporta alang sa mga public servants, paghatag gahom sa mga komunidad ug uban pang mga programa. Kini alang sa kanunay pagpadayon sa tinuoray nga asenso, dili lang para sa dakbayan, apan para sa tanan. We will align with the governance, our governance with the core values and spirit of the Asenso Ozamis administration already established. We will strengthen education and skills development so our young can become not only workers but also builders and thinkers who will shape the future of Ozamis. We will provide support for our public servants, both in the civil and uniform sector, to assure peace and stability in every corner of our jurisdiction. We will promote an accountable, transparent, and digitalized governance so that services will be fast and truly responsive to the needs of the people. We will expand livelihood and support for small entrepreneurs to bring real, tangible, economic freedom to each and every Ozamisnon. Empower communities through inclusive programs because we believe that to attain and retain asenso, this must be para sa atong tanan. Gidugang pa niya, Today, as we remember our heroes and commemorate their deeds, let us make a solemn vow, not just to wave flags, but to imbue and live the values they have left behind. Let us carry forward the legacy of kalayaan by choosing to fight for those also upcoming and left behind in our society. Let us shape a kasaysayan that we can be proud to pass on. And let us build a kinabukasan that every Ozamisnon deserves to live. Together, let us write a new chapter of our city, one marked not only by growth, but by dignity, identity, and unity.
Ang makahuluganon nga mensahe ni Mayor-elect Attorney Sama Norman Fuentes atul sa 127th Independence Day anniversary sa nasud, usa nga maghatag a pagdasig sa mga usamisnon nga padayong maningkamot alang sa kauswagan silang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kini usa-usab ka tinaw nga pamatuod sa pagpadayon sa mga nasugdana sa Asenso Ozamis administration uban sa pagkinabuhi sa core of values sa Team Asenso aron masiguro nga ang katawhan mamahimong gawasnon gikan sa kalisdanan alang sa sigurado kapag asenso sa tanan. 32,000 ka mga estudyante gitarget sa DepEd Ozamis nga motungha sa school year 2025-2026. Glenn Ray Ruluna alang sa report. Gibutyag ni Schools Division Superintendent Nympha Arlago sa Division sa Ozamis ga ilang gilauman nga mokabat kadto sa 32,000 ka mga estudyante ang ilang target nga butungha karon nga umaabot nga school year 2025 to 2026 sa mga nagkayang pampublikong tulungaan sa dakbayan. Bata last school year automatic pud nato na sila nga i-enroll for the following grade level. Ang uban na ay mga transferees o katong grade 1 and kindergarten. Nag-enroll to ang atong kindergarten, ang uban pa gyud na pakamulo. In fact, ang previous enrollment was 32,000 plus. And ang atong enrollment last week naaratay 28,396. 796. So napatay kulang nung around 2,000. Karon na school year 2025. Ato ng target, oo. Gibutyag ni SDS Lago nga una na nilang gipahigayon na itong miaging simana ang Brigada Eskwela o ang enrollment drive sa tanang eskwelahan diin na dakong kalampusan ang partisipasyon sa mga ginikanan, kabataan, guardians, government o non-government organizations. Samtang kabahin sa mga classroom o pasilidad, iyang gibutyag nga dako ang natabang sa Asenso Ozamis administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Indy Wominal Jr. ubos sa suporta nila ni Misamis Occidental Governor Henry S. Wominal o Congressman Ando Wominal. Tungod nini, nahimong mas samugaway ang mga tulungaan na aduna na igo mga classroom o ligon nga mga pasilidad nga masaligan sa mga ginikanan. Ang atong mga classrooms, identified na magyud na nga yearly no, na magyud tay mga shortage kay na classroom nga angay nagyud nga i-renovate, na classroom nga na-dilapidate nga ana. Angay na pud nga ilisan. Pero tungod sa ato ang local government units, whether sa syudad, sa Ozamis City, sa atong province, sa ato ang mga sa atong distrito, no, sa atong sa congressional district nato nga nag-support silang tanan, no, ang gitawag na labi na gyud ang atong Asenso administration. So, always sila nag-support in terms of construction of classrooms and other school facilities. Sa kinatibukan, andam na ang DepEd Ozamis alang sa pagbukas sa school year 2025 to 2026. Pinaagi sa ligon nga partnership sa LGU Ozamis o sa mga nagkadiyang sektor aron nga masiguro ang hapsay, luwas o epektibong pagbukas sa klase karong June 16, 2025. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Pagkongreto sa kadalanan sa Barangay Gingona, malipayong igipasalamatan ni Kapitan Perez. Giadtuan nagtutukan milyon siya medalya o maong balita. Anyang report. Alayon sa padayong pag-asinso sa dakbayan nga nagtumong sa pagtagana o kahupayan o paghatag katagbawan sa mga panginahanglanon sa katawang Ozamisnon nga naglakip sa pagpatuman sa mga proyekto o inisyatibong napahimuslan na o mapahimuslan pa sa mga residente. Usa na usab ka barangay sa Ozamis ang natagan og tukmang pagtagad pinaagi sa pag-aproba sa budget alang sa pagkongkreto o pagpalapad sa dalan nga mao ang Barangay Gingona. Huwebes Hunyo 5 ning tuiga atol sa personal nga interview sa Asenso Ozamis News Channel, malipayong ni tunol sa iyang pasalamat si Kapitana Herminiana Perez tungod kay ang apiking dalan sa ilang barangay nga dugay ng dakong suliran sa mga residente matagan na og gikinahanglang kasulbaran. Salamat kaayo nga diin
napustro na gyud ang dugay na mo nga gipangandoy nga mahimuan og dalan ni sa Barangay Ginguna. Kay ang tumiagi manggod katong previous nga dalan, so lisod kayo dili ba magka kanang usara ba? Oh. Kung naay katagbo mo balik sa ubos. Ana sa estimated budget nga 20 million pesos ang pundo alang sa pagkongkrito sa ilang kadalanan nga naglangkom sa tungasong bahin sa ilang barangay. Aktibong ni partisipar ang katawan sa barangay pinaagi sa paghatag og deed of donation nga nagpasabot nga legal kining gitugutan sa mga residente. Maong budget nadako gyud no. Oh. So kung wa ko masayop 20 million. Oh, dayon mubo ra man ni siya mo tong pagsorbi sa engineer naabot gyud didto paingon sa imabaw kidiri mo agi. So nangayo na lang pugkog kanang murag deed of donation nila dinha pod nga okay ra pod sila dayon aron overlooking bi siya pag abot na dito sa imabaw. Then mao na nga thank you gyud kay sa 3 pillars nga diin na-approve na gyud. Sumala pa ni Kapitana Perez ang maong dalan dugay na nga ipangayo sa Barangay Ginguna sa panahon ni Dean Mayor o kasamtangang 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal o kini napadayon og napatuman ni Mayor Attorney Henry Indi Waminal Jr. Ako ning una akong gipangayuan ani ang mayor pa to si Kong Ando karon nga Kong na no. Siya mo akong gipangayuan ini. So yaning nasayod gyud ni siya ani. Nga say dugan. Nakaani siya dire pag kuan ato pag katong pagkuan po sa kuan kini ang tong building nga so yan yung nakita ang dalan. Yan yung nakita ang dalan. Dayon kana pud siya nga kuan dili pud mapustro tong dalan basta dili ni maghuman nga thank you gyud kayo. Gawas nini nga good news no man na og nagulat na lang sa official nga pag-turnover ang ilang barangay health station kon BHCs nga proyekto gikan ni Kong Ando diin matud pa sa kapitan. Ang amo apong barangay health station nahuman na gyud dayon waiting for turnover unsa ba Kangkong. Thank you kay Kong. Mainiton nga pasalamat ang ipadayag ni Kapitana Herminiana Perez ngadto sa 3 pillars of Misamis Occidental, ilabi na kang Asenso Pinoy Congressman-elect og outgoing Osamis City Mayor Attorney Henry Indi Waminal Jr. og sa kinatibuk ang team Asenso Administration tungod sa mga proyektong napaabot kanila. Bisan pa man anaa sila sa bukirang bahin sa Dakbayan, padayon gyapon silang nahatagan og tukmang solusyon ilabi na alang sa ilang kadalanan nga dakong makatampo sa paglambo sa panginabuyan o kalambuan sa mga residente. So ra gyud ako ang pasalamat gyud sa ilang sa mga project nga iyang gihatag namo. Niabot na gyud. Niabot gyud unya worth of 20 million. Dako kay namo pasalamat kay kini manggod siya dapita mabutang na ka mga tawo na adiri gapuyo pero kani sila nang ilang mga farm nadto si mabaw so mabutang na di siya og kanang murag farm to market road na nga thank you gyud kayo sa atong 3 pillar no ni Gov ni Kong og ingon man sab sa atong umaabot nga congressman gyapon sa Asenso Pinoy. Alang sa Usamis Tuloy, ako si Yonsho Medalyo. Salamat Yonsho. Duha ka mga spillways sa Barangay Trigos nga problema kung magulan, gi-solusyonan. Adoni Dicena alang sa report. Nahatagan na og kasulbaran ang duha ka spillway sa Barangay Trigos nga gikaproblemahan sa mga residente sa gayon nga kusog ang ulan. Nagkanayon si Barangay Trigos Kapitan Roger Abes nga tipik og bahin lang ang maong mga proyekto sa iyang barangay nga gipunduhan sa Asenso Usamis Administration ilalom sa pagdumala ni outgoing Mayor Indi Waminal. Ang usa niini may kantidad og duulan sa 2 ka milyon ka pesos diin sulid nga box culvert ang gihimo sa maong spillway
aron sa tuyong nga malikayan ang paglapaw sa tubig baha sa gayon nga taod-taod ang pagbundag sa makusog nga ulan. Gawas nga dili maagian ang spillway sa mga motorista, moabot pagayod ang paglapaw sa tubig baha sa mga residensya. Ang pagtubag sa Asenso Ozamis Administration sa duha ka mga sapa sa maong barangay gikalipay og gipasalamatan pag-ayo sa Barangay Council og sa katauhan sa Barangay Trigos. Usa sa pirmero yung hatag ni nako ang school pins. Dayon ang sunod kaning duha ka bus culvert karon nahatag po niya o akong ungguing nga reservoir nga trabaho uno na pod. So daghan pa ang akong daghan na kayong nahatag nga mga proyekto ni mayor diri sa ang barangay. Sa una sa wala pa nang bus culvert nga gitrabaho karon, culvert pa na siya sa unang panahon. So kana nga sapa diha panahon nga kusog ang ulan, mo overflow gyud ang tubig diha. So ang tubig ini overflow mangarsada gyud. Usa diha kay sa una pagkusog gyud ang kuan, pag overflow tubig na ibalay diha nga gilanapan gyud sa silong gyud nag-agi ang tubig sa ilang silong gyud. Kusog gyud kayong tubig diha nga panahon nga muawas gyud na siya. So nagpasalamat gyud ko nga na kuanang gyud na aksyonan gyud dayon ang akong request nga na kuan nag-bus culvert gyud ni mayor na hatagan ko na dayon nga duha pa gyud ka bus culvert ang iyang gihatag sa amuang barangay. So ang kuan sa mga akong mga katawhan rin nga dako gyud kay nila og kalipay nga diha dayon nga naaksyonan dayon ang mao nga proyekto nga ming kuan na gyud siya. Ming naa na gyud dayon ang proyekto nang dako gyud kalipay sa mga katawhan sa barangay nga dili na gyud ang tubig dili na moagi gyud sa karsada. Ditso na gyud sa sapa nga puhon mahuman gyud na siya. Alang sa Ozamis Today, Adriano Desina report. Salamat doon Santa Cruz Elementary School pupils excited nga miskwela sa unang adlaw sa klase. Mga proyektong hinatag sa Asenso Ozamis Administration pasalamatan ni balik alang sa report si Bardo Tacson. Okay, so this morning we are going to study about our famous, everybody read? Famous Filipino inventor. Malipayon og excited ang mga kabatang estudyante sa Baybay Santa Cruz Elementary School nga misulod sa ilang mas gipabunggang eskwelahan sa unang adlaw sa pagsugod sa pagbukas sa klase sa 2025-2026 school year. Tungod kay makita na usab nila pagbalik ang ilang mga suod nga mga kaduwa og mga classmates sa nakalabay nga pasukan ug ang ilang mga paboritong public school teachers. Next one, donate kapag kayo sayo, mote muling, ha? Labi na karong mas patsada na tan-awon ang palibot sa ilang mga lawak sa ringanan nga may bag-unang school fence and gate ug hand washing station ug may nadugang pang laing tulo ka 55-inch smart TV nga hinatag gikan sa mayong kabubuton sa Asenso Ozamis Administration nga gidumala ni Kong Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Andy Waminal. Sama na lamang sa grade 3 pupil nga si Alchi Bilor Kalimbong ug ang grade 1 pupil nga si Princess Grace PG Belia nga game kayong nagpa-interview ni ining tigbalita. Matod pa nila, nalipay kayo silang nakakita na sa pagbalik sa ilang mga classmates o mga school teachers. Kasi hindi mo school hanggang kuan, nakita mo yung mga friends karon sa school. Balik na yung kuan class. Lipay kaayo. Fighting ka, nakita mo sila. Sa po ilang ibating nga kuan, nakita sila ni. Nalipay pod. Karon do na tay pagbubuan kanang school fence, sinatagang mural, dati bagong gate. Tapos kitagaan po tabag mga TV. Say, giwati ninyo. Happy ka? Happy din. Magpasalamat sa ninyo kay kitagaan ninyo mga anak. Kasi yung giwati karon sugod ng eskwela. Happy ba ka? Nakakita ka sa mga classmates? Happy.
Sa po ilang kuan pakakita sa imuha, istorya. Wala naman sila. Wala lang. Karon, kakita ka ni teacher nimo. Sa lang ni teacher gani? Ma'am Zini. Oh, sini. Sa maestra naman sini pagkita sa imo. Good morning. Good morning po ko. Very good. Langka, gwapo kita TV dako kayo. Happy ka na kay TV nani? Oh. Sa inyo anay nana dako pod. Dako pod yung TV. Gwapo taw pura langka, colorful kayo. Unsa gibati nimo si kasturya mo gwapo taw kuan kanang koral. Nalipay ko. Nganong nalipay man ka? Kay dako man. Dako man. Thank you, Mayor. Kasagaran sa pagbukas sa klase, normal na nga may makita kitang pipila ka mga estudyanteng kinder o grade 1 bahinoon nga magtiyabaw kay mahadlok mosulod sa classrooms. Kasagaran, dili gustong magpabiya sa ilang inahan sama na lamang sa nahitabo sa kamanghurang anak ni Mrs. Lisa Ibasco. Happy kay siya, excited kay siya, pero mahilak po lagi siya, lagi walang mama. Anong hilak siya kay? Gusto niya anak-atgan doon sa sir. Ang unang adlaw sa eskwelahan, usa ka hinungdanon nga kalihukan alang sa mga estudyante, ginikanan og magtutudlo, panahon kini sa pagmugna og bag-ong mga relasyon, pag-establishar sa mga rutina sa eskwelahan, di mamahimong mahimamat pag-usab og makabanding sa mga estudyante ang ilang mga classmate, magtutudlo og kawani sa eskwelahan nga magtukod sa suod nga mga panaghinigalaay og panagsuportahanay og bukas nga komunikasyon alang sa tanang stakeholders, mga opisyal sa eskwelahan ug ang tabang gikan sa asinso o sa Miss Administration nga walay hunong naghatag sa lubos-lubos nga suporta para mahatagan sa dikalidad nga edukasyon ang kabataang usamisnon. Nindot na kaayang kuan eskwelahan sa Baybay Santa Cruz. Sa palibot lang sa eskwelahan naay dako kay kabaguhan. Usa niini ang koral ug ang hand washing area nga gikan sa atuang local government nga gipanguluhan ni Mayor Andy Waminan. Og kaning smart nga TV, last year ni namo nadawat. Og ubang grado sa higher grades nakadawat na pud ani. Sumala pa ni Baybay Santa Cruz Elementary School Principal Chirel L. Dumaog, dako ang gikatabang sa mga ginikanan sa mga estudyante o barangay official sa Baybay Santa Cruz nga mihatag panahon sa pagboluntaryo sa gipahigayon nga brigada eskwela para ma-address ang mga kakulangon o para usab mahapsay ang pagpangandam sa pagbukas sa klase. So far, since naaman tayo gibuhat nga brigada eskwela, sir, so katong mga kakulangon nga among nakita before karon sa among opening is nahinay-hinay jud namo og answer ka ng tubag or na address ang mga issue ato sama sa atong sa silong namo nga katong after sa fence na nalibog may unsaon to kay magbaha but tungod sa mga parents o sa barangay nga tabang sila namo nga ma-address to nga issue is karon nawala na din. Na clean up na gyud ang mong surroundings diri sa eskwelahan. Ang mga teachers nalipay kaayo ko kay participative kayo sila during sa atong brigada hasta ang mga parents makita man ninyo no nga well painted ang amo ang mga kanang mga bangko, among mga walls murag sa inyong nakita nga nakumpleto na mo o kanang kuan pagpamintal, pagpagwapa aron pud ang mga bata ma-excite pud dayon kung sa mga kabag-uhan nga nakita nila sa eskwelahan. Ang Baybay Santa Cruz Elementary School usa sa unom ka mga public schools sa Osami City Schools Division nga recipients of infrastructure projects and 241 55-inch smart television sets gikan sa administrasyon ni Kong Asinso Pinoy, Attorney Henry Waminal Jr. nga timing usab kayo nga gi-turnover panahon sa pagbukas sa 2025-2026 school year. Especially sa amuang TV nga bag-ong nadawat last week, katong 55 inches nga gihatag ni Mayor Indy. Salamat kaayo kay naanag yun og andam na set up dayon sa teacher nga mabutang sa iyahang in front sa iyahang classroom para magamit nila dayon sa klase pagsugod karon sa klase. Gipasalamatan usab ni school principal Dumaog ang na-turnover nga pulido o babulukon nga koral sa ilang eskwelahan. Yes, ang atong koral very good kaayo sir. Salamat kaayo Mayor Indy, Congressman og Governor. Salamat kaayo kay ang amo apong koral
naanasad na feel gyud namo ang safety sa mga bata pagsulod diri sa classroom. Then ang amuang kahadlok nga makagawas-gawas na sila anytime dili na wala na kay naana gyud ang amuang fence dito sir nga na kuan jud dayon sa pag-opening sa klase nagamit dayon namo. Ang Baybay Santa Cruz Elementary School adunay kasamtangan nga population of students nga mokabat sa 216 ka mga estudyante. So far sir nagkuan mi sa among estudyante naa mi sa 216 kabata na mo karon tuiga. But kamulo pa jud ang mong enrollment kay ang mga parents pod sa mga bata ganiha in fact kaniha after sa among flag raising naa pag yung mga parents nga gapa-enroll gadala og card sa laing eskwelahan kay mobalhin diri sa atong eskwelahan. So nalipay kaayo mino kay gihatagan mi nila og trust nga diri nila pa eskwelahon ang ilang mga anak. Kasi reason na ng transfer sa maybe because sa amo ang mga facility nga new na makita na nila nga uy nanindot naman day ang Santa Cruz dayon kung napa sila yung mga gadget then ang ilang fence safe na ilang mga anak sumabati siguro nila mao nga nagpa-transfer pod sila uban diri sa eskwelahan. Ang unang adlaw sa pagtungha sa mga estudyante, usa kay nungdanon nga yugto sa ilang kinabuhi ug ingon man sa tanan nga nahilambigit ilabi na ang ilang mga ginikanan o mga magtutudlo nga nagtimaan sa pagsugod sa usa ka bag-ong kapitulo alang sa usa ka malampuson ug kapauswag nga tuig sa pagtungha sa mga kabataang estudyante. Alang sa Osamis Today, ako si Bernard Texon. Second Lieutenant ay kabahog sa Barangay Gimad Ozamis, top 1 sa OCC Nagdilab Class 62-2025. Ania ang madetalye. So sa kadayang timaan sa disiplina o determinasyon, si Second Lieutenant John Paul C. Kabahog, Philippine Army, 25 anyos og lumulupyo sa Barangay Gimad Ozamis City, migraduar isip top 1 gikan sa 307 ka mga estudyante sa Officer Candidate Course kun OCC Nagdilaab Class 62-2025. Si Second Lieutenant ay kabahog o sa ka-licensed criminologist nga nakatapos sa Bachelor of Science in Criminology sa La Salle University, Ozamis City. Diin, human niya migraduar, misalud dayon siya sa Philippine Army Officer Candidate School o sa ka-rigorous 1-year training alang sa mga college graduates o individual nga gustong mahimong commissioned officers. Ako si Second Lieutenant John Paul C. Kabahog, Philippine Army. Lumulupyo sa Gimad Ozamis City, Misamis Occidental, 25 years old. Nang-graduate ko college sa La Salle University, Ozamis. Ang konkurso criminology. After na ko nang-graduate, sulod ko OCC or Officer Candidate School. Bali 1-year training ni siya para sa mga college graduate. After graduate, diretso na ka Second Lieutenant. Then out of 307 students sa mong class, nahimong top 1 ang inyong kabahog. Matud pa ni Second Lieutenant ay kabahog, siya ra ang misulod sa Philippine Army Officer Candidate School nga nagikan sa dakbayan sa Ozamis. Apan, pinaagi siyang paningkamot ug determinasyon iyang nakuha ang pagka-top 1 sa OCC Nagdilaab Class 62-2025. Sa Ozamis, ako lang. Yes, overall, sa whole Philippines, sir. Niadtong Hunyo 2024, nagsukod si Second Lieutenant Kabahog sa iyang halos usa ka tuig nga training sa Officer Candidate School, Training and Doctrine Command of Philippine Army, Camp O'Donnell, Kapas, Tarlac. Diin siya miagi sa usa ka komplikado ug physically demanding training. Dugang paniya. Nag-start May, June last year sa Tarlac. 1 year, almost 1 year, so mga 11 months lang siya. Sa mo, very complex kay una-una, physically demanding yun ang training, then kadua, sa academics, kuan yun siya. Kanang, na yung mga critical subjects nga essential sa serbisyo, so dapat siya pasaron para dili ka matanggal sa training. Dugang pa, gipadayag usab ni Second Lieutenant Kabahog kung giunsa niya pagkabot ang iyang kalampusan isip top 1. Din saysay pa niya. Hard work, then
galingan lang sa tanang field dito, tanang areas dito na lang. Niini nga dakong kalampusan nga nakapot ni Second Lieutenant John Paul C. Cabahog, iyang gipadayag ang iyang dakong pasalamat unang-una sa Ginoo nga may tinubdan sa iyang kusog, sa iyang inahan nga may barog isip iyang inahan ug amahan sa barangay Gimad nga mapasigarbuhon sa iyang nahimo. Sa iyang partner nga nagsilbi niyang personal advisor ug sa lokal nga pagamhanan sa Ozamis nga misaludo ug miilagayod sa iyang mahinungdanon nga kalampusan. Una, pasalamat gyud ko sa Ginoo kay siya mga gatag na kusog. Kadua ang akong parents or ang akong mama kay siya na lang gyud isa she stands as both a mother and a father sa kuha. So salamat ma sa akong mga igsoon nga supportive kayo sa Barangay Gimad nga very proud gyud nga nakabot ko ni. Then sa Ozamis nga nag-recognize pud sa ako karon. Siyempre ang akong partner isa pud siya sa nakatabang no nga nakaabot pud ta diri kay siya man bali personal advisor bitaw sa ako. Tungod niini, iyang gipaabot ang iyang mensahe ilabi na ngadto sa makabatan-unan nga buot mosulod sa Philippine Army diyan iyang gipadayag. Sa mga batanon ay mo kahadlok sulod sa Army kay samot na sa Officer Candidate School. Zero maltreatment, no hazing, nag-focus ta sa mga subjects nga din makatabang sa serbisyo. Na lang din sa mga line courses kay ako criminology ko basig nana sa inyo na criminology lay pwede. Dili, pwede tanan, engineers, architects, biologists, pwede mo tanan. Basta gusto lang mo manirbisyo, apply lang. Ang kalampusan nga nakabot ni Second Lieutenant John Paul C. Cabahog sa Philippine Army nagtinguha ang makahatag og inspirasyon sa makabatan-unang buot mahimong officer candidates aron magsilbi isip commissioned officers. Diin nagsugod ang iyang leadership journey isip miyembro sa Boy Scouts ug Reserve Officer Training Corps kun ROTC nga may resulta sa iyang pagkalakip sa Probationary Officer Training Corps kung POTC Class 67 silak diwa ay 2023. Ug karon isip Operations Officer sa 2nd Layag Kalis Battalion, gipakita ni 2nd Lieutenant Cabahog ang iyang kahanas, kaligon ug tinuoray nga pag-alagad isip panagway sa kinauyukan nga mga prinsipyo sa pag-serbisyo. Congratulations! Anak nga nagpatabang sa dakong hospital bill sa iyang inahan, gitubag sa Ascenso Ozamis Administration. At nawato ang report ni Mary Melody Reyes. Tungod sa tinaliang medikal nga panginahanglan sa inahan ni Annalyn Agad Padayhag nga si Ginang Angelina Agad, 65 anyos, residente sa Barangay Kugon, Ozamis City og naadmit sa St. Joseph General Hospital tungod sa transient ischemic attack kun TIA. Nagkinahanglan sila og pinansyal nga pag-abag pinaagi sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program. Magpatabang ko ma'am para sa hospital bill iksi sa akong mama. Si Angelina Agad 65. Kuan ni siya ma'am kanang nag-blood clot dayon maglisod siya glakaw dayon gi-UTI. Ang TIA usa ka mubo nga kalit nga pagpakita sa mga sintomas nga susama sa stroke. Bisan pa man nga dili kini full-blown stroke, kini giila isip mini stroke. Tungod kay isa sa matag tulo ka mga individual nga makasinati niini mamahimong mo resulta sa tinuod nga stroke. Tungod niini, ang TIA usa ka seryosong pahimangno sa umaabot nga peligro apan mamahimo usab kini nga oportunidad aron mapugnan ang grabe nga komplikasyon. Apil sa kasagarang mga sintomas, mao ang kahuyang o pagka-paralisa sa nawong, bukton o tiil, kasagaran sa usa ka kilid sa lawas. Apil usab ang kalit nga pagkahilo o labad sa ulo. Usa sa mga gibati ni Ginang Angelina sa dihang siya nadala sa ospital. Ang iyang gimuluan ni sige labad iyang ulo ba din naminhud iyang kuan bukton dayon maglisod siya glakaw mao to
pagpa-CT scan na ay blood clot iyang kuan. Dayon pasalamat ra pud mi nga wala ra pud siya na stroke ba. Hapit na gyud unta daw to ingon ang doktor. Si Annalyn usa lamang ka plain housewife, samtang ang iyang bana nang inabuhi isip driver sa motor. Ang manghod ni Annalyn na lamang ang nangatiman sa iyang ginikanan, kaya ang iyang amahan nahiagom usab sa stroke ug sige ng Angelina usad na ka senior citizen. Ako ma'am, housewife ra gyud ko ma'am. Akong bana nagdrive og motor. Oo. Akong mama wa po ni trabaho, housewife kay senior. O nasa wala nasa kugon. Ang akong papa nga stroke pud taon ma'am. Then naalay nag-atiman nila akong manghod. Busa, dako ang iyang pasalamat sa Ascenso Ozamis Administration nga ang ilang hospital bill nga mikabat sa 24,616.42 pesos kitubag pinaagi sa programang Ascenso Ozamis Free Hospitalization ug bisan piso wala na sila'y bayaran pa. Sa St. Joseph Hospital ma'am, ang among excess ma'am kay is 24,616.42. Zero balance ma'am. Salamat kaayo. Dako kaing tabang yun ang Team Asenso ma'am. Matyug kaayo kay dako kaing 24,000 wala yun mi kwarta. Gidugang pa ni Annalyn? Okay na siya ma'am. Oh, magawasay na mi ma'am. Bugos ang pasalamat ni Annalyn sa Ascenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Ascenso Pinoy Congressman-elect ug outgoing City Mayor Attorney Henry N.D.F. Fuminal Jr. uban ang solidong suporta ni Governor Henry S. Fuminal ug 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Fuminal nga kanunay nag-abag sa mga Ozamisnon ilabi na sa panahon sa kalisdanan diin sumala pa niya. Kung pasalamat ni Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal ug ni Mayor Andy Waminal aning medical assistance nga ilang gihatag namo karon na zero balance jud mi laypay gyud kaayo mi dako kay nigtabang sa among pamilya ma'am. Daghan kayong salamat. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat nga lang Ozamis Today at karato. Ingon nga serbisyo publiko sa Ascenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Attorney Henry N.D.F. Waminal Jr. pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Waminal at Attorney N.D. Waminal ag Ascenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang among mga programa. Ozamis Today is also on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa tibukang AONC team, Leon Chumidalio, Bernal Lexon, Adoni Licena, June Porgatorio, Ares Carpi, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Macarante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalidog si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Delcy Lumulixon, daghan salamat. Padayon Ascenso Ozamis, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.